Itong pagpapaglutathione, yung iba talaga nagpapa-IV, no? Intravenous talaga nagglutathione para pumuti. Meron yan, laganap yan sa mga parlor, sa salon, sa mga may mga massage places, meron pa ngang home service niyan. Ito nga yung meron ka na palang pwedeng drip anywhere na services din, ano? So, glutathione, is it approved by the FDA? And if it is it approved as a whitening agent? Dr. Tony. Well, ang sagot dyan, ang indication ng FDA is only for support lang for a chemotherapy, cisplatin, and no other indications of its use for whitening purposes. So, gumagamit tayo niyan generally dahil merong scientific clinical trial na sinubmit sa FDA para i-analyze ang efficacy and safety. Ang tawag ko dyan ay indication. And nakalagay yan sa package insert or sa product label. Ngayon, ang supplements in general ay walang therapeutic benefits. Okay, yan ang una. So wala siya. And then number two, pag sinabi mo off-label, doon sa indication, lumabas ka sa paggamit nito. Ibig sabihin, bawal yun. Kasi you cannot use a product kung hindi siya indicated for a certain purpose. Kasi supported lang siya by clinical trial na sinasubmit sa FDA. So yun ho yun. So whether IV glutathione or IV vitamin C, lalo na intravenous, hindi ho siya effective para ho doon sa indicated purposes niya. Ngayon, gumagamit tayo ng vitamins or supplements because merong maliliit na pag-aaral saying that it will improve our immune system, pero hindi siya run-of-the-mill or must-have drugs. Let's say, kung may hypertension ka or may diabetes ka, pag hindi ka uminom nun, ang far-reaching implication, magkakaroon ng complications, iba na stroke, heart attack o dialysis. Itong mga supplements, pwedeng hindi ka uminom. And then, kasi hindi siya must-have or must-take. Ngayon, pagka nag-take ka at extra therapeutic doses, pwede makasama sa'yo. Let's say, for example, binigay mo sa intravenous, ano ang risk niyan bigay mo? Sumobra ang dose mo, pwede masira ang iyong liver at saka kidneys. These are organs of excretion. Now, binibigay ba siyang IV everywhere? Alam naman natin, hindi yan naman binibigay yan outside of any hospitals or clinics without supervision of a doctor. Kasi pwede kang magkaroon ng overload. Number two, pwede ka mag-infection. Pwede ka mag-hepatitis B or C. Pwede ka magka-HIV. So, indiscriminate use of this, in the absence of a medical professional, hindi pwede yan. So, yun ho ang scientific part of that. Now, regulatory-wise, pwede bang itigil ng FDA yan? Yes. And then DOH can also close down a hospital, a salon, or parlor kasi siya nagbibigay ng license. Now, ethical part. Ang ethical part, depende na doon sa PRC or sa PMA whether that doctor who prescribed that, pwedeng magkaroon ng case. Kasi ethical part yan diba? Like for example, in the Senate, ethical part. So, it's all up to them whether they think it is unethical or not. Pero the regulatory body should actually act decisively in the interest of public safety. We cannot dodge the bullet here or even dance forever. Kasi this is actually direct-to-consumer promotion, marketing promotion of a product unregistered for that specific indication. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.